Miss Jiang, maaari na po kayong magluto. Nga pala, sanay kami sa Western cuisine, kaya magluto ka ng Western dish. Hoy, bini ka ba ngayon? Di mo ba narinig na sabi kong magluto ka na? Sex na. Hindi ako marunong magluto. Mukhang hindi ka nasisiyahan sa akin, Miss Chen. Kung ganoon, hindi na kita kukunin. Umalis ka na. Layas, Jiang yan. Sobra na yata ang pagpapasensya ko sa'yo. Ha? Sino ka para sabihin di mo na ako kukunin? Bahay ko to, ako ang masusunod. Paano naging bahay mo lang to? Bahay din to ni Ahan. Ahan, ipinangako mo sa akin kahapon na hahayaan mo akong manatili. Jiang yan, huwag kang magpapakapraning, ha? Sina Singsing at Miwi, dito na sila titira mula ngayon. Desisyon na yan, wala nang bawyan. Bahay ko to, anong karapatan mo para magdesisyon ng ganito? Anong bahay mo? Bahay natin to. Siyempre may karapatan ako. Bahay natin? Kung hindi ako nagkakamali, yung titulo ng lupa at bahay. Nakapangalan lang sa akin yun ah. Anong kinalaman mo? Kasi kakasal na tayo agad. Kapag kasal na tayo, bahay ko na rin to. Pero hindi pa tayo kasal. Kaya wala kang karapatang magdesisyon ng ganito. Sage, napuno mo na talaga ako. Magbibilang ako ng 3. Kung hindi ka hihingi ng tawad, magagalit na talaga ako. 3, 2, 1. Aba, nagdidiba ka na talaga diyan, ha? Sage, sinasabi ko sa'yo, galit na ako ngayon. Yung tipong kahit anong suyo mo, wala nang epekto. At sinong nagsabing susuyuin kita? Hayop, anong nakain ng babaeng to ngayon at nananaga? Ah, ayaw mo manuyo? Sage, tandaan mo yung sinabi mo. Makikipag-break na ako sa'yo. Mayway, umalis na tayo. Isara mo yung pinto paglabas mo. Salamat. Noong nakaraan, panay ang banta niya ng pakikipaghiwalay sa akin. At palagi akong pumapayag sa mga gusto niya. Nakakaloka talaga ang tangang nagmamahal. Hay, hindi na naman nakakandado. Ba't hindi pa kayo umalis? Alam kong bastos ang trato mo kay Miwei kanina. Pero kung magsusorry ka ng maayos, mapapatawad kita. Ahit simpleng sorry lang, Miss Jiang. Mapapatawad din kita. May saltik ba kayo? Wala naman akong ginawang mali. Bakit ako magsusorry? Aalis ba kayo o hindi? Kung hindi, tatawag na ako ng pulis. Tatawag ka ng pulis? AMEA, alam ko na. Ginagamit mo ang pulis para pilitin akong patawarin ka. No? Aba, bigla kang tumalino. Ito namang gago noong nakaraan. Bakit hindi ko napansin na ganito siya kakapal ng mukha? Sige na, dahil mapagbigay ako, pinapatawad na kita. Wag na yang sorry na yan. Ayos lang, mahalagay natuto ka sa pagkakamali mo. Pero, Miss Jiang, sa susunod, huwag mo na kasing inisin ng sobra si Ahan. Baka iwan ka niya, tapos iyak ka na lang mag-isa. Sa sobrang kapal ng mukha ng mga to, mahirap ata talaga silang palayasin. Dahil malinaw na ang lahat, hanggang dito na lang muna. Jiang yan, bilisan mo yung pagkain. Nagugutom na ako. Ang laki ng kwarto sa itaas. Pwede ba akong doon tumira? Naman, pumili ka lang ng kahit anong kwarto dito. Kahit alin ang gusto mo, pwede sa'yo. Astig, bilis, puntahan mo na. Ang bagal-bagal mo kasi. Mukhang wala talaga kayong balak umalis. Paulit-ulit na lang yung alis na yan, sinasabi ko sa'yo. Binibigyan na kita ng pagkakataon. Huwag mo tong sayangin. Miss Jiang, mahal na mahal mo si Ahan. Dapat sumunod ka lang sa mga gusto ni Ahan. Sino ba namang girlfriend ang sadyang manginis sa boyfriend niya? O si J. Kung hindi kayo aalis, ako na lang ang aalis. Sana maging masaya kayo sa pamamalagi niyo rito. Ikaw, Ahan, anong nangyayari? iwan ko ba? Dati naman, basta magalit ako, sumusunod agad yun at nagpapakumbaba. Ngayon talaga, nakakapagtaka. Wala kayang masamang mangyari. Ano ba ang pwedeng mangyari? Nakalipat ka na, at naundar ko na ng husto yun, sunod-sunuran na naman. Simula ngayon, tahanan na natin to. Naku, ang kulit mo. Kung gustong gusto niyo tong bahay, sa inyo na. Hello, Atty. Chen. Ay, benta mo yung isa kong villa. Yung Imperial Riverview Villa, bilisan mo. Madam Jiang, seryoso po kayong ibenta ang Riverview Villa. Yan ang may pinakamagandang lokasyon sa buong syudad. Bakit po bigla? Namumugaran lang ng langaw. At nagkaroon ako ng isang masamang bangungot. Nang magising ako, ayoko nang makita pa ang mga duming yun. Pangatlong tawag na niya yan ngayong araw. Hayaan mo siyang tumawag. Si Emargo po yun. Tungkol daw sa birthday banquet ni Elder Wang. Kailangan daw po kayong makausap ng personal. Birthday banquet ni Elder Wang. Sabihin mo sa dati naming tagpuan. Sigurado po ba kayong pupunta? Birthday banquet. Sa nakaraang buhay ko, sa banquet na to,
Natalo ako ng 20 milyon para pagtakpan ang kalat ng 2 yun. Ngayong wala na silang tulong ko, tingnan natin. Kung anong klaseng kahihiyan na naman ang gagawin nila. Yan. Buti naman at dumating ka. Order ko yung paborito mong caviar. Ang ganda ng kutis nyo, Madam Jiang. Mukhang hiyang kayo sa bagong paligid. Di tulad namin, parang ang lungkot ng pakiramdam sa maluwag na bahay. Binibigyan ko lang kayo ng panahon para makalayas agad. Anong ibig mong sabihin? Bakit kami lalayas? Kailangan ko pa bang magpaliwanag sa'yo tungkol sa sarili kong bahay? Sabihin mo na. Anong balak niyo sa birthday party ni Amo Wang? Pasikatin muna natin si Meiwei. Ganito kasi yun, si Amo Wang ay isa sa pinaka-maimpluwensyang negosyante dito. Birthday niya, kailangan natin ng engrandeng regalo. Di ba? Nalaman ko, may nagustuhan siyang King Dynasty Prayer Beads. Tinatayang nasa 8 milyon sa auction house. Oh, tingnan mo. Iniisip lang ni Kuya Ahan ang kapakanan mo. Malakas na tao yun dito. Kailangan natin makisama, di ba? Saka, noong nasa abroad si Weiwei, naging kasambahay siya ng isang master authenticator. Hindi lang ito. Kaya niyang kilatisin pati tansong lumang gamit. Mukhang okay naman yan. Sich, pumapayag ako. Eh di si Weiwei na lang. Haha. Kasambahay nga naman ng eksperto sa Antigo. Gusto niyang pumunta, di pumunta siya. Wala namang pumipigil sa kanya. Gusto ko ring sumama sa action. Ang dami kayang totoong gamit doon. Sige na, pag nabili na ni At ang regalo para kay Madam Jiang, siguradong bibilhan ka ni Kuya Ahan. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Sing-sing. Noong nakaraang buhay ko, dinurog ni Chen Sing Sing sa auction. Ang napakamahal na hiyas at ako nagbayad ng 20 milyon para diyan. Sa pagkakataong ito, sarili niyo na ang bahala. Nabayaran ko na ang bill sa susunod na may kailangan kayo. Dumaan kayo sa assistant ko. Noong isang buhay, nagwala si Chen Sing Sing sa auction. Ngayon, hinding-hindi na ako makikialam. Tingnan nga natin kung paano ninyo sosolusyonan yan. At yan, kararating ko lang galing ibang bansa. Wala akong magagandang damit na maisusuot. Binigay sa akin ni Ahan yung channel na binili mo noon para suotin ko. Sana hindi ka magalit. Dati walang pera siguhan kaya peke lang ang pinambobola sa akin. Tangang nagmamahal talaga ako noon, tiniis ko lahat. Bagay naman sa'yo. Siyempre naman, sabi nga, mahal mo ang pusa. Mahal mo pati ang kanyang mga kuko. Mahal na mahal ako niyan yan, hindi niya yon ipagdadamot. Simula na ng auction. Ang unang item, isang King Dynasty Baptist Beds. Ahan, tignan mo tong King Dynasty Beds na to. Ang kinis ng patina, parang pulo pukyutan. Bawat butil ay may natural weathering marks. Totoong antike ito mula pa sa Kang Qianlong period. Dati akong katulong ng antigong eksperto. Araw-araw kong nakikita ang mga ganito. Kita mo na, professional talaga si Weiwei. Kita mo na, professional talaga si Weiwei. Ang tantiya sa beads na ito ay 8 milyon. Kung ireregalo natin ito ay ginuwang para sa kanyang kaawan. Di wala nang makakahadlang sa atin sa lugar na to. Ang mga ganitong bagay, swertihan lang yan. Akin na tong beads. 8 milyon. Ate, gusto ko yung kumikinang na bato. Ipapadala ko kay Linda sa abroad. Banso, kailangan nating sumunod sa patakaran ng auction house. Itong pulang ruby, ang tantiya ay 20 milyon. Aba, kanino ba tong batang to? Nanggugulo sa auction. Ate, tignan mo yung babaeng yan. Ang kapal ng mukha. Anong problema mo? Isang mumurahing bato lang yan. Bakit ka nakakaganyan? Mumurahing bato. Alam nyo ba ang halaga ng sinira ninyo? 20 milyon yan. Anong ikaw? Kung may kalidad yung item mo, masisira ba yan sa akin? Mababa lang talaga kalidad. Kunting hawak, sira agad. Kayong dalawa. At ano naman? Hindi ba tama si Sing Sing? Kung matibay ang batong to, di sana hindi agad nasiya sa isang kalabit, diba? Ay naku, Sing-Sing, nandito tayo sa Pilipinas. Hindi sa abroad. Puro ignorante ang mga to. Wala talagang alam. Mga palakang nasa loob lang ng balon yan. Huwag mo na silang patulan. O sige. Ignorante kami. Kaya nyo bang basahin ang certificate na yan? Kahit ano pa ang sabihin nyo, babayaran nyo to ngayon. Sex. Ang dami niyong sinasabi, pera lang naman pala ang habol. Mga gaya ninyong walang exposure sa abroad na mababa ang pinag-aralan. Talagang makitid ang utak. Six, babayaan ko. Magkano ba yan? Bibilhin ko lahat. Para pagpira-pirasuhin ni Ching lahat. Bibilhin lahat. Mga pambihirang antigo, yan mula sa mga kilalang kolektor. Ang sarap maging mayaman, walang pakialam sa pera. Bibilhin lahat? Para magsisindi naman para sa langit. Ito hindi biro ang halaga nito. Napakalaki. Sino ba itong lalaking to? Boss ba siya ng anong kumpanya? Napakaswerte ng mapapangasawa niya. Tama bang narinig ko?
Kung sigurado kayo, abutin natin ang 100,000,000. Akala ko naman kung magkano. Sus, tingnan mong mabuti. Siya ang aking mapapangasawa. Wala siyang iba kung di pera. Ginoo, pasensya na po. Hindi kita nakilala agad. Humihingi ako ng dispensa. Ahan, 100,000,000 ito. Baka magalit si Ate Yan nito. Jiang Yan, yung mga binili ko para kay Wiwi. May problema ka ba? Kung gusto mo, okay lang. Hindi mo na kailangan tanungin ang opinion ko. Maganda yang ugali mo. Ganito na lang, bibigyan kita ng pagkakataon ngayong gabi. Magluto ka pa sa akin. Salamat, pero huwag na. Aba, binibigyan na kita ng pagkakataon. Ayaw mo pang tanggapin? Nagmamalinis ka pa. Noon, hindi ba todo pabida ka sa hap ko? Sabi ko na nga ba, isang novi rich na tulad ni Ejang yan. Paano mapapangasawa si Ahan? Patulong lang pala. Nakakahiya. Isang kaangalan para sa kanya na maging katulong ko. Kapag humahanap ka ng gulo, tiyak na makakahanap ka. Ngayon, tingnan natin kung makakangiti pa kayo. Sir, huling kumpirmasyon lang po. Ang mga piyesang bibilhin ninyo ay nagkakahalaga ng 100,000,000. Buong bayad, sigurado na kayo. Pwede pa kayong umatras ngayon. Ang hiyas na ito, 20,000,000 lang ang kailangan. Pero kung gusto ninyo lahat, ipapa-empake ko na kaagad. Pero kapag na-empake na, hindi na kayo pwedeng magbago ng isip. Bingi ka ba? Kanina pa malinaw at klaro ang sinabi ko. Lahat ng ito, sa akin mapupunta. Sage, Kuya Ahan, napakabuti mo sa akin. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Wiwei, ano ba yung sinasabi mo? Ganito na lang, kung may gusto kang iregalo, pagawa natin kay Jiang Yan. Masaya ang lahat sa ganoon. Ganoon ba? Kung gayon, bibigyan ko rin si Ate Yan ng pagkakataong magpasikat. Ahan, napakabuti ninyong magkapatid sa akin. Itong mamahaling panulat at tintero, regalo ko na sa'yo bilang pagbati. Aba, Wiwei, masyado kang maalalahanin. Napakaganda, bagay sa akin. 2,000,000 ang halaga ng brush set na ito. Anong ibig mong sabihin? Wiwei, sinabi mong bibilhan mo ako. Bakit ka nakikisabi? Sa tingin mo ba hindi niya kayang bilhin? Pag nabili, sa inyo na. Bilisan mo, gawin na ang kontrata. Sandali lang po, sir. Sir, handa na po ang kontrata. Pakikumpirma, apirmahan na lang. 100,000,000 lahat-lahat. 100,000,000 lang ba yan? Pwes, sasabihin ko sa'yo, ayong mga mababang uri ng tao. Bilisan ninyo gawa na ako ng resibo. Sir, nandito na po ang resibo. WeChat, Alipay, o card po. O card. Jiang Yan, ano pang hinihintay mo? Halika rito at magbayad. Wala ka talagang pusa. Magbayad? Anong babayaran? Hoy, huwag kang makunwari. 100,000,000 yan, kung hindi ikaw. Sino? Kapatid ng empleyado mo si Tsing Tsing. Bilang boss, wala ka bang pananagutan? Kung hindi ako nagkakamali, ang kapatid niya ay si Ines Chen Miwei, tama? MS Jiang, ano bang sinasabi mo? Magpapakasal na kayo. Ang sayo, sa kanya rin naman, di ba? Bakit hindi mo sundin ang sinasabi ni Ahan? Tama, magpapakasal na tayo. Pera mo, pera ko rin. Kung ganyan ka kakuripot ngayon, ayaw mo na bang magpakasal? Sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo babayaran to, wala nang kasalan. Wala nang kasalan. Kanina lang ang tapang-tapang mo. Lalaking palamunin na nagmamalaki. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Akala mo ba hinahabol ko yung barya mong pera? Kung hindi dahil sa kulit mo noon. Magkakagusto ba ako sa'yo? Ikaw ang nagkusa na pagsilbihan ako. Kusang loob mo yun. Ngayon, nagmamalinis ka pa? Correct. Asal na rich. Nagkakapera lang kung sino na kung umasta. Nung lumuluhod ka kay Ahan dati, bakit hindi ka ganyan katapang? Noong nakaraan kong buhay, naloko ako ng ganitong klaseng salita. Napakatanga at kawawa ko. Kung ayaw nyo pala, di kayo na magbayad. Tingnan, isa sa 3 black card. 100,000,000 ang limit. Ako mismo ang magbabayad ngayon din. Para malaman yung mga probinsyano kung ano ang tunay na mayaman. Sir, yung card nyo po, block po ito. Ha? Paano nangyari yun? Ito, yung supplementary card, nabigay sa akin ni Jiang Yan. Naglakas loob siyang ipablock ito. Jiang Yan, sumusobra ka na. Wala na tong katapusan, di ba? Ano ba naman sa'yo ang perang to? Pati ba naman, pinagtutuunan mo pa? Kung hindi pala mahalaga ang ganitong halaga, di ikaw na ang magbayad. O sadyang di ka na makakilos nang wala ang supplementary card ko. Ikaw. Alam ko na, sinasadya mo akong galitin para magmukha akong desperado. Pinapaasa mo ko para lalo kitang habulin, tama? AME, luma na yang pakulo mo, sawang-sawa na Korean. Desperado? Abay karapat dapat ka ba roon, Guhan? Huwag mo masyadong pinapalaki ang tingin mo sa sarili mo. Masyado ka inosente, nawawalan ako ng gana. Ahan, nagtatampo lang si Sister Jiang Yan sa'yo ngayon.
Baka pwedeng magpakumbaba ka muna. Hindi ko na ito kayang bayaran. Jiang Yan, alam kong lahat ng ito ay ginagawa mo para lang bigyan kita ng mas maraming atensyon. Inaamin ko, naging pabaya ako sa iyo nitong mga nakaraan. Yun lang naman ang gusto mong aminin ko, di ba? Panalo ka na. Nakuha mo na ang gusto mo. Tama, Sister Jiang Yan. Patawarin mo na si Ahan. Pamilya tayo rito. Huwag na nating palakihin pa. Ganyan ba kadali magpatawad? Napakamura. Aminado akong napabayaan ko ang nararamdaman mo. Simula ngayon, mas alagaan na kita kahit kaunti. Pero linawin na nating hanggang diyan lang yan. Huwag mo nang abusuhin. Tuloy ang kasal sa susunod na linggo. Masaya ka na ba? Pwede na ba tayong tumigil dito? Sister Jiang Yan, Kuya Ahan. Kailanman ay hindi nagpakumbaba kahit kanino. Ngayon, nagpakumbaba na siya sa'yo. Kaya tigil-tigilan mo na yan. Kung hindi, baka tuluyan ng madismaya sa'yo si Kuya Ahan. Baka hindi mo na yan mababawi pa. Aba, itong palamuning to, kung umasta may pagka-superior pa. Iba na talaga ang nakikita ko ngayon. Ginagastos mo ang pera ng babae. At ang lakas pa ng loob mong magmalaki. Madismaya, laklakin niya ang pera ko, ubusin ang pagkain ko, tumira sa bahay ko. Gamitin ang lahat ng akin, tapos may gana pa siyang sabihing dismayado siya. Ulitin mo, di matutuloy ang kasal. Diyos ko, may ganyang kabutihang mangyayari. Sana totoo yung sinasabi mo. Sa susunod na linggo, magtatawag ako ng press conference. Para ipahayag na wala na tayong anumang koneksyon sa isa't isa. Siguraduhin mong darating ka. Sige na, pumayag ka na. Sabihin mo na. Nga, bilisan mo, sabihin mo na. Jiang Yan, hindi ko talaga inakala na magaling ka pala sa paatrasulong na laro na to. Pero nakakalungkot lang, hindi mo ako matatakot. Ngayon, ulitin ko sa iyo sa huling pagkakataon. Ngayon na, agad-agad, bilhin mo na yung 100 milyong kontratang yan. At i-lift mo ang block sa black card ko. Kung ganyan, papakasalan kita. Kung hindi, sa launch na lang tayo. Sisiguraduhin kung hindi mo na ako makukuha. Kung kailan ko gusto kayo makakard ko, ibaba ko. Dahil mayaman naman pala kayo. Kayo na ang lumutas ng sarili niyong problema. 8. Bilhin mo na to please. Kung hindi tayo makakaalis dito. Hello, Manager Zhang. Nakumpleto na ang kontrata. CJ, Pipirmahan na natin ang kontrata ngayon din. Jiang Yan, tumigil ka. Magpaliwanag ka. Anong kaapatan mong basta na lang umalis? Wala na tayong relasyon, yun ang karapatan ko. Ikaw, huwag kang umalis. Margu, yamang ayaw ni MSG ang na magbayad, itong 100 milyon. Magbabayad ka ba ng cash o card? O gusto mong gumawa ng promissory note? Ahan? O kaya ibenta muna natin ang mansyon para mabayaran ang utang? TSK. Tunay ngang malalim ang pagmamahal mo, Margu. Ibebenta mo pati mansyon mo para sa kabit mo. Pero paalala lang, kung hindi mabayaran ang utang sa loob ng 1 linggo, sa korte na lang tayo magkikita. Hay nako, isa talaga siyang lalaking palamunin. Umalis na tayo, umalis na. Ginoong, anong ginagawa niyo rito? Halika. Maupo kayo dali. Dali. 3 buwan na, inagaw mo ang lupa para sa akin. Nailigtas mo ang 3 henerasyong pamana ng pamilya Wang. Itong utang na loob na to, lagi kong naalala. Ngayong nagmamadali kang ibenta ang mansyon, kung hindi kita tutulungan. At malaman ito ng iba, sasabihin nilang nawalan na ako ng utang na loob. Ginoong Wang, sobra naman kayo. Maliit lang yun. Pero sa pagkakataong ito, kayo pa ang buong magbabayad ng cash. At sa market price pa na may 10% na dagdag. Medyo nahihiya po talaga ako. Hahaha, huwag mo naman akong ituring na ulyanin. Ang mga mansyon na may tanawin sa ilog sa lokasyong ito. Maraming mayayaman ang gustong bumili, pero hindi nila makuha. Kung ganoon, salamat po sa pagbili ng bahay na ito. Madam Jiang, Ginoong Wang, tapos na ang papeles. Lahat ng gamit na pinadala nyo para sa Antique Exhibit ay naayos na po. Ito po ang listahan. Sir Wang, ang mga antigong ito ay pansamantala ko munang iiwan dito sa villa. Regalo ko na rin po ito sa inyo. Kapag lumipat na kayo rito, saka ko na lang po ito ipapakuha. Ikaw talagang batang to. Sigurado ka nang bibisitahin ko to, no? Sage, bukas isasama ko ang Feng Shui Master ko para tingnan ito. At sabay na rin i-check kung maayos ang pagkakaayos mo. Guhan, siguraduhin niyo hindi na kayo gagawa ng kagaguhan. Kung hindi, sigurado wasak na ang mga buhay niyo pagkatapos nito. Hiya, bakit parang nagmamadali kang ibenta ang villa? May pinagdadaanan ka ba? Kailangan mo ba ng tulong ko? Sir Wang, malaki ang utang na loob ko sa inyo. Pero yan. Mas gusto kitang makausap tungkol sa isang negosyo sa hinaharap. Oh, Noong tinulungan ko kayong makuha ang lupa sa silangan ng syudad. Gusto ko kayong tulungan, nakikita ko ang potensya ng lupa. Magiging sentro ng pag-unlad ito. Pinag-aralan ko ang polisiya.
Sech, magpatuloy ka. Gusto kong makakuha ng pwesto para sa kumpanya ko. Malaki ang ambisyon mo. Pero ang teknolohiya, puhunan, at pulisya, lahat yan malalaking hamon. Handa na ako sa teknolohiya. Nakikipag-ugnayan sa mga magaling na team. Sa puhunan, kaya ng Giant Group na sagutin ang malaking bahagi nito. Alyansa sa Wang, pagbabahagi na ng resources at panganib. At tungkol naman sa polisiya. Sa lawak ng koneksyon ninyo, Sir Wang, handa akong ilabas. Ang manang Jade Pendant na nagkakahalaga ng 300 milyon bilang kolateral. Ha ha ha. Akala ko noon. Isa ka lang bata na nabubulag ng pag-ibig. Hindi ko inaasahan. Hindi ko talaga inaasahan. Ang pananaw at tapang mo, nahigitan pa ang tatay mo noong kapanahunan niya. Sech, may deal tayo. Hindi para sa mga antigong ito, kundi para sa'yo, Jiang Yan. Tara. Ginoong Wang, hindi kita bibigin. Sa pagkakataong ito, ang Jade Pendant ay iiwan ko sa iyo. Tingnan natin kung anong magagawa ninyong dalawa. Boss, sa panig ni Miss Jiang, naipangalan na ang villa sa matanda. Ang mga antigong gamit sa loob, inayos din ayon sa kagustuhan niya. Yung grupo ni Naguhan lumipat na. Kaninang hapon sila lumipat, nakaalis na ang mga tauhan natin. Mga nakatagong CCTV na lang ang iniwan natin. Isa pa, magtalaga ka ng magbabantay sa tatay ko. Parang masyado kayong interesado kay Miss Jiang. Nakakatuwa kasi siya. Dati, akala ko isa lang siyang alagang ibon na layaw. Pero ngayon, mas katulad na siya ng batang leopardo na nagpakita ng pangil. Masyadong matalino at matapang. May kailangan ba kaming gawin para kay Miss Jiang? Hindi na. Kung gusto niyang siya mismo ang gumawa, panoorin na lang natin. Pero kung kinakailangan, siguraduhin hindi siya tuluyang masaktan. Sage. Wow. Ate, ang dami naman nitong ginto. Han, ito. Hindi kaya galing to kay Jiang Yan? Talagang hindi ka pa rin niya kayang kalimutan. Sabi ko na nga ba, hindi niya ako matitiis. Nagmaang-maangan pa sa auction house noong isang araw. Pero heto, kusang isinusuko ang yaman para makabawi. Aba, itong pulseras, hindi bababa sa 5 milyon ang halaga. Sige, tanggap na ang pamanhin niya. Han, anong gagawin natin? Tatawagan ba natin siya at sabihin? Relax lang. Hayaan mong siya ang magmakaawa sa atin. Sino niloloko mo? Sinasadya mo, tong inisin ako. Sinadya kong basagin, anong magagawa mo? Sing-sing, anong gusto mo? Dalhin mo sa kwarto. I-display mo. Han, talagang hindi ka ma-let go ng babaeng to. Alam niyang napahiya ka sa auction. Kaya heto, bumabawi agad sa'yo. Nga, ang daming magagandang gamit. Ibenta mo yan. Hindi lang problema sa auction ang masosolve. Makakabili ka pa ng sports car. Natural naman. May pera ka pala, di magpadala ka pa ng isang truck kung kaya mo. Anong? Ayong lahat, mga halang ang bituka nyo. Sino itong matandang to? Nababaliw ka na ba? Pumasok ka nang walang paalam? Apos-bastos ka pa? Sino bang tangang to? Huwag kang makialam, lumayas ka rito. Pamilya namin to. Wala kang karapatang makisawsaw. Di ba sabi kong lumayas na kayo? Mga wala kayong pakundangan. Alam ba ninyo kung sino si Amo? Wala akong pakialam kung sino siya. Ako ang boss dito. Sing-sing. Basagin mo yung brush washer na hawak mo. Tingnan natin. Harangan mo pa ako? Buti na lang nasalo ko. Kung hindi, baka himatayin ako sa sakit. Punyeta ka, matandang to. Gusto kong makita ngayon mismo kung mamamatay ka sa sakit. Tsing-tsing. Kung matapang ka, yan ang regalo ng anak ni Ginoong Wang para kay Amo. Kapag binasag mo yan, napakalubha na magiging kahihinatnan. Sige, gusto kong makita kung gaano yan kalubha. Huwag. Malaking gulo tong ginawa nyo. Isa pa,
Madam Jiang, may nararamdaman ka pa rin ba kay Emargo? Tutulungan natin sila. Dapat ba tayong tumulong sa kanila? Natatakot lang akong masaktan ng mga hayop na iyan si Amuwang. Alam nyo ba kung ano yang sinira nyo? Yan ay espesyal na pinadala ng anak ko mula sa ibang bansa para sa akin. Anong pinagsasabi mo? Ilang taon ako sa abroad. Sumama ako sa mga kilalang eksperto sa Antigo para mag-aral. Sa isang tingin pa lang, halatang peke na yung gamit mo. Narinig mo yun, matandang to? Sabi ni Wiwi. Pek lang tong estatwa na to. Galing lang sa bangketa. Tama yan. Dapat pasalamatan mo si Wiwi. At hindi niya hinayaang kumalat yung mga peke mong gamit sa merkado. Pek, lahat ng ito ay totoo. Sadyang hinanap ito ng anak ko. Imulat mo yung mga mata mo at tignan mo mabuti. Galing siya sa caregiving sa Stanford. Napakarami na niyang alam. Caregiving? Sabi na rin niya mismo, peke lang daw to. Galing sa bangketa. At sino ka naman para questionin si Wiwi? Tama, siguradong galing lang to sa bangketa. Ang palasa ko babilang galing sa ibang bansa, matatalo pa. Ang isang matandang amoy pobreng tulad mo. Bastos, sino ka para pumasok dito? At mambastos, tatawag ako ng pulis para ipahuli ka. Hindi mo ba alam? Tama, tingnan mo nga kung kaninong teritoryo to. Yang si aha namin ay future son-in-law ng Jianggu. Yang pangalan na nakalagay diyan sa titulo ng bahay na yan. Kay Jiang yan mismo yan. Kung sabihin mong sayo yan, sayo na talaga. Walang galang. Noong nung ako, Wang ay kilala sa itaas. Ayo ay mga sipsip pa lang na nakalampin noon. Assistant, ilabas mo yung dokumento at ipakita sa kanila. Yun, yung tangang nagmamahal na si Jiang yan, paano niya maibibenta ang bahay? Sinadya niyang hanapin kayo para inisin ako. Sinasabi ko sa'yo, ngayon, kung hindi pupunta si Jiang yan dito para lumuhod at humingi ng tawad, wala ni isa sa inyo ang makakaalis. Matandang hukluban, umalis kayo sa bahay namin. Kung gagalawin mo ang tatay ko, mamatay ka. Ihanda ang sasakyan, sa Jiangview Villa tayo. Sabihan ng mga tauhan na dalhin ang mga gamit. Ipaparanas ko sa kanila ang impyerno. Sige. Isa pa, ilabas mo yung limited edition kong sasakyan. Ipapakita ko sa kanila kung sino talaga ang hari ng kalye. Ito ang electronic certificate galing sa Property Transfer Center. Madam Jiang, 3 araw pa lang, nailipat na ang bahay kay Amuwang. Tingnan nyo. Pwe, echos lang yan. Mahal na mahal ako ni Jiang yan. Bakit naman niya ibebenta ang bahay? Ang tatapang nyo, pati ako ginagago nyo. Matandang hukluban, lumuhod ka agad at humingi ng tawad isa-isa. Kung hindi, ipaduduro ko katsingsing lahat ng antigong yan. Lalaspagin ko lahat. Kayong, Tingnan natin. Kung sino nang may ganang manakit sa tatay ko. Narinig kong pinagdudahan nyo ang tatay ko. Kilala nyo tong black card na to. 3 lang to sa buong kabisera. Sapat na bang patunay yan? ate lang yan. Lahat sila artista na binayaan ni Jiang yan. Tinatakot mo ko? Walang epekto sa akin yan. Artista lang kayong lahat. Ang mahal naming si Ahan. Ang siyang magmamana ng yaman ni Jiang yan. Kaya hindi nyo siya kayang galitin. Noong kutsilyong to, noong 1 buwan pa lang, tumapos na sa hita. Nang baka na tiyan na yon, ang kilabot ng East City. Katulad mo, hinamon niya ang kapangyarihan ng Wang. Naniniwala ka na ba ngayon? Sa Leon, laging gising ang isip. Sa ngayon, wala akong kapital para umasa sa kung sino man. Ginoong Wang, bayad na ang utang na loob ko sa'yo. Madam Jiang, yung ebidensya ng pagbustay ng pundo ng kumpanya ni Guhan. Nahanap ko na. Guhan, hindi yan sa'yo. Kaya hindi mo iyan makukuha. Sandali lang, Batang Wang. Yun kasi. Malaking hindi pagkakaunawaan lang to. May dahilan yun. Inamin kong sinaktan ko ang iyong ama at ang iyong katulong. Mali ko yun sa simula, humihingi ako ng tawad sa inyo. Pero, kayo rin naman, bigla na lang kayong pumasok dito at nagwawala. Di ba kayo ang unang nagkamali? Pag biglang may pumasok na estranghero sa bahay mo at minumura ka, magagalit ka rin. Kahit na ikaw pa si Batang Wang, dapat lang na maging makatuwiran. Sabi mo, inyo raw tong villa, ha? Bigay ito ng finance ko sa akin. Matagal na kung nakatira dito. Tama. Ilang taon mo nang tinitirhan kaya sa'yo na? Dekada na kung nakatira dito.
Akin na rin ba ang buong Maynila? Ginoong Wang, hindi naman sa ganoon ah. Halika, halika, imulat mo yung mga mata mo, tingnan mo. Kung kaninong pangalan talaga ang nakasulat sa titulo ng bahay na to. Impossible. Maliwanag na si Jiang Yan ang nagbigay ng bahay na to sa akin. Paano niya to naibenta? Magpapakasal na kami, mahal na mahal niya ako, kahit buhay niya kaya niyang. Kasal. Sa'yo, ha, bobong gold digger. 3 araw na ang nakalipas, inilipat na ni Jiang Yan ang bahay. Sa pangalan ng daddy ko. Paano nangyari yun? Mahal na mahal niya ako. Kanina lang nilalabhan niya yung medyas ko. Tapos ngayon ibibenta niya yung bahay. Talaga bang ayaw niyang magpakasal? May mali rito. Sinusubukan niya lang ako. Tama, gusto lang niyang makita kong sincere ba talaga ako? Tama, peke ang dokumentong to. Sinadya to ni Jiang Yan para asarin tayo. Ahan, tawagan mo na siya. Papuntahin mo siya rito para magpaliwanag. Bibigyan ko kayo ng 2 pagpipilian ngayon. Una, tatawag ako ng pulis at idedemanda kayo ng paninira ng ari-arian. Habang buhay kayong makukulong. Pangalawa, magbayad kayo at lumayas. Wala kayong karapatang galawin ako. Graduate ako ng Stanford University. Nagtrabaho ako bilang yaya ng royal family sa ibang bansa. Kapag ginalaw niyo ko, mapapahiya kayo sa international community. Stanford. Yaya ng royal family. Yang pinagmamalaki mong diploma, malamang peke na binili mo lang. Ng 5,000 online, no? Sa tingin ko, bagay ka lang maging tagahugas ng pinggan sa Chinatown. Huwag na kayong magalit, yung Master Wang. Wala po siyang alam. Huwag niyo na lang po siyang pansinin. Pinipili po naming makipag-areglo. Magkano po ba ang dapat naming bayaran? Di ba, sana ganyan na lang kayo kaga. Ang kayamanan ng daddy ko. Hindi yan nasusukat ng pera. Guhan, Chen Miwei. Di ba mahilig kayong magdrama? Ngayon, ipaparanas ko sa inyo ang totoong drama. Magkano ba ang halaga ng pranyo? Kapag naubos nyo na ang dinakaw nyo. Pera ng kumpanya, tingnan natin ang gagawin nyo. Madam Jiang, kailan po tayo aakyat? Hintayin nating sumigaw sila ng mas malakas. Tungkol sa pagbabayad, Ang kayamanan ng daddy ko, hindi yan nasusukat ng pera. Matandang Wang, pakiusap, maawa kayo. Sabihin ang halaga, babayaran ko. Ibebenta ko lahat ng ari-arian namin, mapunan lang yan. Hayaan mong makipag-usap ang anak ko sa'yo. Isang Song Dynasty Guanqian brush washer. Isang set ng Qing Dynasty gold-plated tea bowls. Isang Ming Dynasty scroll painting. Hindi naman ganoon kamahal. Mga 150 milyon. Ang laki naman yan. Wala kaming ganiyang kalaking pera. Guhan, mahal na mahal ka ni Jiang Yan, di ba? Tawagan mo siya. Ang yaman niya, siya ang pagbayarin mo. Barya lang sa kanya ang 150 milyon. Tama, si Jiang Yan, si Jiang Yan. Jiang Yan. Si Jiang Yan, mayaman yun, tama. Siguradong hindi niya tayo matitiis na hindi tulungan. Si Jiang Yan. Tawagan niyo si Jiang Yan. Ama. Tigilan mo ang kahibangan mo. Kung gusto niyang pumunta, nandito na siya. Dahil nahihirapan din kayo, babawasan ko ng konti. Sa 150 milyon, 100 milyon na lang. Salamat, batang amo. Pwede pa bang bawasan kahit kaunti? Wala talaga kaming ganoon kalaking pera. Walang pera. Nung sinaktan mo ang ama ko at winasak ang bahay namin kanina, bakit hindi mo naisip ang kahinatnan ng kawalan ng pera? May pera ako. May pera ako. May pera. Mayaman ang fiance ko. Siya ang tagapagmana ng Jiang Group. Sobra-sobra ang pera niya. Ayaw niya itong bayaran. ako ang magbabayad. Guhan, mukhang nananaginip ka pa rin ng gising. Yan yan. Ginoong, Yan yan. Buti naman at dumating ka. Alam kong hindi mo ako matitiis. Inosente kami ni Ginoong Wang. Ipaliwanag mo sa kanila. At Jiang, kasalanan ko ang lahat. Huwag mong sisihin si Kuya Ahan. Dahil sa akin kaya siya nakaalitan ni Ginoong Wang. Mahal na mahal mo siya. Hindi mo hahayaang makulong siya, di ba? Yan yan. Kung hindi ka dumating, baka patay na ako. Alam mo ba? Hindi ko talaga inakalang gagawin mo ang lahat.
lahat ng paan, para lang makuha ang puso ko. Gagawin ang lahat para makuha ang puso ko. Itigil mo na ang pagpapangga. Sinadya mong ibenta ang bahay kay Ginoong Wang. Para magkagulo kami ng pamilya niya. Tama? At sa huli, ikaw ang sasagip sa amin. Sa ganoong paan, magpapasalamat ako ng husto sa'yo. At sa wakas, madali mo na makukuha ang puso ko. Hindi ba? Matagal nang nakikita ni Kuya Ahan ang plano mo. Sumasabay lang kami sa drama mo kanina. Jiang Yan, kami ay mga disenteng tao. Kung gusto mong maayos ito, bayaan mo na lang lahat. Tigilan mo na yang marumi mong pakulo. Ang kakapal talaga ng mukha ninyo. Kung ayaw niyong gumising, sa inyong pantasya, sige, ipagpatuloy niyo lang. Ang inyong kahibangan. Et Jiang Yan, kung nagsiselos ka, ako na lang ang kausapin mo. Lalayuan ko na si Kuya Ahan. Huwag mo na lang apihin si Kuya Ahan. Tignan mo, napakabait niya. Matuto ka sa kanya. Jiang Yan, bayaan mo na agad. At bilhin mo ulit ang bahay na iyon. Guhan, kung wala kang salamin. Uminom ka na lang ng sarili mong ihi at pamasdan mo ang sarili mo. Ngayon, mas mababa ka pa sa aso sa paningin ko. Sige. Matagumpay mo akong napagali. Bibilang ako ng 3. Pagdating ang 3 at hindi mo pa ito inayos, hindi na kita fiance. 3, 2, 1. Ginoong Wang, Mabuti naman at alam mo ang lugar mo. Tapos na ang 3 bilang. Kahit magmakaawa ka pa, wala nang saysay. Ginungwang, nakita mo, si At Jiang Yan. Naraw ang magbabayad at ayos ng problema namin. Kung may galit ka, sa kanya mo na lang ilabas. Madam Jiang, maganda ang pagkatao mo at magaling ka sa negosyo. Pero panis ang pagpili mo ng tao, sobrang sablay. bata at bobo pa ako noon pero natauhan na ako. At hindi na maulit yun. Madam Jiang, may utang na loob ang pamilya ko sa'yo. Sabihin mo lang. At palayain ko agad ang mga yan. Ang salita ni Young Master Wang ay mas mahalaga pa sa ginto. Sayang lang kung gagamitin sa 2 lintang to, kaya lang. Wala akong balak pagtakpan sila sa mga kasalanan nila. Hayaan natin silang panagutan ang sarili nilang kalokohan. Naiintindihan ko. Jiang Yan, hindi mo ba nakikita? Na sobrang galit na ako? Nagpa-hard to get ka pa rin, ha? Galit? Guhan, nakalimutan mo yata, break na tayo. Et Jiang Yan, saluhin mo na lang kasi itong gulo, Kuya Ahan. Galit na talaga. Yung Master Wang, siya lang naman ang may sala sa lahat ng to. Kaya kay Jiang Yan mo na lang ibuhos ang galit mo. Kami ay hindi magsusumbong sa pulis. Kalma ka lang. Mga henyo pala kayo eh. Hindi lang kayo humihigop ng dugo kay Madam Jiang, gusto niyo pa siyang patayin. Yung Master Wang, ito. Hay naku. Manahimik ka. Wala kang kadaladala bilang lalaki. Yung Master Wang, bakit mo naman siya sinasaktan? May pinagsasabi ka ba, malditang to? Yung Master Wang, almahan lang natin ang usapan. Kalmahan? Sige, mag-usap tayo ng mahinahon. Kung paano niyo sinaktan ang dad ko. Jiang Yan, pinagbibili mo na ba pati dignidad mo para sa pera? Pero makikisama ka sa ganitong klaseng gangster? May konsensya ka pa ba sa ginagawa mo sa akin? Meron. Ikaw tong palamunin na ng hutot sa akin. At ang lakas pa ng loob mong tanungin ako niyan. At Jiang Yan, natatakot ako. Bakit siya naging ganyan? Nilagay ba siya sa gayuma ng lalaking yan? Tama na ba yung drama mo? Alam kong may sama ka ng loob. Sa akin at kay Miwi. Pero ang manakit ka ng ganito. Hinding-hindi kita mapapatawad. Tuloy na ang kasal, ayoko na. Kasal. Guhan, nasisiraan ka na ba ng ulo? Makinig ka, break na tayo. Hindi ka ba nakakaintindi? Break? Porke sinabi mo, break na? Sinasabi ko sa'yo, hindi mo ako deserve. Ang babaeng walang puso gaya mo, tatandang dalaga mag-isa. Huwag kang makialam sa buhay ko. Ang usapan, kompensasyon, 100 milyon. Walang tawad kahit piso. Maglulunsad ako ng produkto. Pananakot ng Giant Group sa renewable energy. Saka ko na rin. Sasabihin sa mga reporter ang relasyon natin. Oh, hindi pala. Kundi ang nakaraan na natin. Simula ngayon, estranghero na tayo. Nasa akin ang lahat ng core technology ng Jiang Group. Anong ilulunsad mo? Kung wala ko, wala kang kwenta. Tama yan. Si Ahan ay isang alamat ng Jiang Group. Kung ganito mo siya ituring, ano na lang ang sasabihin ng mga empleyado? Alamat? Isang alamat. Na nagbebenta ng sikreto ng kumpanya sa kalaban? Ginoong Wang, may aasikasuhin pa ako. Ikaw na ang bahala rito. Ako na po, Madam Jiang. Siguraduhin ko mabuti sila wala. Jiang Yan, hindi mo pwedeng gawin to sa akin. At karapat dapat ka ba?
Sabihin mo, kailan mo babayaran ang utang mo? Bigyan mo pa ako ng 3 araw. 3 araw lang, sisiguraduhin kong mabubuo ang pera. 3 araw. Bakit kita pagkakatiwalaan? Itaya natin ang buhay ko kung hindi ako makabayad sa loob ng 3 araw. Sa kanyo na lang siya dalhin ulit. Nababaliw ka ba? Kapatid ko yan. Makinig ka muna sa akin. Ito lang ang paraan. Gusto mo bang makulong tayo? Sige, 3 araw. Bantayan niyong mabuti ang batang yan. Pagkatapos ng 3 araw, kulang man, papatayin ko siya. Tsing tsing. 3 araw. Tsing tsing. Hay, anong gagawin natin ngayon? Huwag kang kabahan, Jiang Yan. Sa pagkakataong ito, talagang gusto niyang laslasin tayo ng todo. Baka naman natuklasan na niya tayo, di ba? Impossible. Kababalik mo lang galing abroad. Paano kanya madidiskubre? Ang relasyon natin. Noon, ikaw mismo ang nagsabi na gusto mo akong maging liga. Ngayon, hindi lang walang label, pati tayo mismo, hindi na maliligtas. Heto, makinig ka. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Basta't mahal pa ako ni Jiang Yan, magkakaroon tayo ng pagkakataong makabangon. Kapag nagpakasal na kami ng walang aberya, lalagyan ko siya ng lason. Taas ng gamata. Mamaya. Totoo ba yan, Ahan? Hinding-hindi kita pababayaan. Ikaw ang pinakamamahal ko. Anong gagawin natin ngayon? Weiwei, ipapasok ulit kita. Bilang katulong sa bahay ni Jiang Yan. Kailangan mong maghatid ng impormasyon sa akin. Kuya Ahan, kung pupunta ako sa babaeng yun ngayon, siguradong pahihirapan niya ako. Saan tayo kukuha ng 100 milyon? Hindi pa nga bayad ang pera sa auction house. Makinig ka sa kin, huwag kang mag-alala, makakabangon rin tayo. Basta sundin mo lang ako, at makuha ang manang jet dependent niya. Huwag na ligoy-ligoy, kamukha ko noon. Maganda ang paningin mo, anak. Hindi niya kailangan ng awa ng kahit na sino. Binigyan ko lang siya ng entabladong kailangan niya. Entablado lang? Ikaw yun eh. Palihim kang nagpadala ng tauhan. Iyong mga tambay na pinapunta ni Guhan, pinaharang mo. Plano ni Guhan pilitin. Si Jiang Yan na ibenta ang bahay. Hindi niya akalain na sa likod niya, ikaw pala? Pa, hindi siya prinsesang kailangang iligtas. Isa siyang tigring babalik sa kanyang teritoryo. Ang ginawa ko lang, ay linisin ang kanyang dadaanan para wala siyang sagabal. Para hindi na madumihan pa ang kanyang mga kuko. Sabi ni Assistant Lin, hindi ka raw naghapunan. Hindi pwedeng gutom ka niyan. Pero paano? Daan lang, kumusta ka, Madam Jiang? Baka gusto mo ng mainit na gatas. Biglang nawalan saysay, mahabang plano. Ang tagal ng galit ko at ngayong magsisimula na ang palabas. Itong bago mong simula. Bagong buhay na ikaw mismo ang lumaban para makuha. Hindi ka palabas na sarili mo. Kahit isang dagdag na segundo ng emosyon mo. Ang iyong entablado. Nasa mas mataas pang lugar. Wang Ting, bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Noong una, hinangaan lang kita bilang isang kawili-wiling business partner. Pero ngayon, masdan ang phoenix na lumilipad. Kung gaano ito kaluwalhati. At sa oras na yon, gusto kong nakatayo sa tabi mo. At hindi nakatingala mula sa ibaba. Kuya Ahan, hindi na nga natin alam kung saan nakatira si Jiang Yan. Kahit magpanggap akong katulong, wala ng oras. At saka, malapit nang magduri yung pera sa auction house. Mas lalo na 3 araw lang ang binigay ni Wang Ting. 3 araw. Saan ako kukuha ng ganon kalaking pera? Relax, may paan ako. Hanggat makuha natin yung manang jet pendant ni Jiang Yan, mababayaan natin lahat ng utang at magkakaroon tayo ng sapat na alas. Kuya Ahan, yung babaeng yun, may ayaw ba siya sa akin? Alam niyang kapatid ko si Tsing Tsing, kaya pinag-initan niya ako. Impossible. Bakit naman siya magsiselos ng ganyan? Pero kahit magselos man siya, papayag din yan at magbubulag-bulagan para lang mapakasalan ako. Yun naman ang gusto niya. Iano ngayon? Kuya Ahan, kailan ka pa nagtago ng ganito karaming pera? Noon, nagmakaawa si Jiang Yan sa akin ng paulit-ulit. Kaya ipinamahala niya pati kumpanya sa akin. Ang perang to, lahat yan, puro paglustay ng pundo na galing sa kumpanya. Ang plano ko dapat, hayaan mo na. Kailangan isaksak muna ito. Bilang interest, para lang makahingi pa tayo ng ilang araw na palugi. May pera na tayo, magagamit natin itong pera para matubos si Tsing Tsing. Kulang. Ang samantalang paraan lang yan. Kailangan pa rin natin makuha yung pendant. At kapag bumalik si Jiang Yan at makaawa sa akin, sisiguraduhin kong pagbabayaran niya ito ng 1,000 pieces. Tama, dapat lang nabayaran niya tayo ng malaki. Relax, sisiguraduhin kong matitikman niya ang hirap. Yung core data ng Jiang Corporation, may bakop na ko noon pa. Sa oras na makuha ko na ang pera, talagang
Paluluhod ko siya sa harap ko para magmakaawa. Marley, nandito sa akin ang core data ng Jiang Group. Magkano ang offer mo? Madam Jiang, inakyat na ng pulisya ang kasong paglustay ng pondo. Matibay ang ebidensya. Wala nang kawala si Guhan ngayon. Gusto kong mapahiya siya ng tuluyan. Silin mismo ang nagrehistro. Sabi, tinawag ang bagong kahanin niyan. Mahigpit ang seguridad doon. Bago ko tuluyan kumpirma na pumasok ang sasakyan niya. Magaling. Andaan mo to. Kapag may kumalas sa nangyari ngayon, alam mo na ang mangyayari. Wiwi. Maghanda ka. Pupuntahan natin ang Cloud Peak Residences. Unit 1,802. Kuya Ahan, pupunta ka rin agad, di ba? Huwag kang mag-alala. Naubos na natin ang pera niya. Kailangan nating manatili sa tabi niya para malaman natin ang susunod nating hakbang. Sabihin mo na lang na pa ito kay Tsing Tsing. Sige, pupunta ako. Pero kapag naglakas loob siyang manloko, Pakatatandaan mo. Sa pagkakataong ito, tiyak na makakabangon tayong muli. Paikot-ikot si Guhan malapit sa opisina. Dadagdagan ba natin ang seguridad? wag na. Kapag mas lalo siyang nagmamatigas at sumusunod, lalong lumalabas ang kahinaan niya. Tapos na ba? Pero paano kung manggulo na naman si Guhan? Darating siya. Kaya nga maghahanda tayo ng sorpresa para sa kanya. Si Chen Miwei po. Papasukin mo. At yan, maawa po kayo. Patuloyin niyo ako. Iligtas niyo si Tsing Tsing. Wala akong mahanap na trabaho. Hindi ba caregiving sa Stanford ang tinapos mo? Wala ka pa rin makitang trabaho. Nanalugi po siya. Lahat ng pera nawala. Pati upa namin sa bahay. Hindi na namin kayang bayaran. Alam kong napakasama ko sa iyo noon. Pero ngayon, wala na talaga akong ibang mapupuntahan. Kung gusto mong manatili, pwede naman. Pero mahigpit ang patakaran ko dito. Makabasag ka ng isang baso. Bawas kalahating buwan na sahod. Salamat, at yan. Sisiguraduhin kong magpapakabuti ako. Sigurado ka bang patutuloyin mo siya? Mas mabuting alaga ang ahas para malaman kung kailan tutuklaw. Gamitin ang tasang ito. 85 degree ang tubig, bawal lumampas. Pipero antigo po ito. Ano, natatakot ka? Tama nga naman, may mga taong bagay lang talaga sa plastic na baso. Naku, hindi po. Ang mga gamit ni Ate yan, ingatan ko yan ng mabuti. At yan, pasensya na po. Hindi ko sinasadya. Ayos lang. Ang tasan yan, nasa lampas 3 milyon lang naman ang halaga. Babawas ko na lang sa 10 taon mong sahod. At yan, magkakaroon daw po kayo ng press conference sa susunod na linggo. Bakit? May problema ba? Sa totoo lang, mahal na mahal ka pa rin ni Ahan. Noong huli siyang nalasing, sinisigaw-sigaw niya ang pangalan mo. Ganoon ba? Kung ganoon, sabihin mo sa kanya na sa press conference, ililipat ko. Ang 10% ng shares ng Giant Group. Sabihan mo siyang manood ng mabuti. Guhan, plano ni Jiang yan sa presscon. Naibigay ang 10% shares. Dapat makuha natin yan. Sabi ko na, kapag nakuha na natin yan, magkakaroon tayo ng boses sa kumpanya. Alamin mo kung paano. Ang magiging proseso. Anong pinag-uusapan niyo at parang ang saya? Wala yun, at yan. Bakit gising ka pa? Narinig kaya niya tayo. Para kang tanga. Malamig sa labas, baka sipunin ka pa. Nga pala, bukas, linisin mo yung mga salamin ng 3 beses. Pati na rin, yung alikabok sa ilalim. Hintayin mo lang ako. Kapag nalipat na sa amin ang shares, tingnan natin kung mayabang ka pa. Nabago na ang plano sa presscon. Ang highlight ay ang bago nating produkto. Magaling. Mag-imbita pa tayo ng maraming reporters. Gugulatin natin ang buong industriya. Pero,
Huwag kang mag-alala kay Guhan. Anong magagawa niya? Minamaliit mo ko. Paano ako mag-iisa? Ang galing ko, di ba? Nga pala. Sinabi ni Jiang Yan na ibibigay niya ang shares. Baka naman patibong ito. Ginagalit lang niya ako. Pag nakuha ko na yung shares, tingnan natin kung mayabang pa siya. Labhan mo iyang mga damit. Gamitin mo ang kamay mo, bawal ang washing machine. Jiang Yan, hintayin mo lang ako. Pag nakuha ko na ang shares, luluhod ka at magmamakaawa sa kin. Yuyu, kunin mo yung laman ng vault. Titingnan ko ulit. Ang vault. Yuyu, ilabas mo yung nasa loob ng safe. Tingnan ko muna ulit. Ito ang pinaka-importante. Ito ang manang-pamana ng pamilya namin, nagkakahalaga ng 300 milyon. Kapag nakuha to ni Guhan, malaking gulo to. Madam Jiang, napakahalaga ng bagay na to. Mag-ingat po kayo sa ibang tao. Huwag kang mag-alala, iingatan ko to. $300 milyon ang halaga, alam ko na. Nag-ingat pa rin si Jiang Yan sa akin. Hello, Madam Jiang. Tapos ko nang ayusin ang security plan para sa lounge. Sabi ni Wang Ting, magdadala siya ng 4 na bodyguard. Nga pala, si Chen Miwei kaninang umaga. Palihim na hinalughog ang study room mo. Nakita niya yung safe. Sinadya mong isabit yung spare key sa walk-in closet. Nanlaki ang mata niya sa tuwa. Pero, sigurado ka bang hayaan nating nakawin niya yung jet pendant? Peke yan. Yung totoo, nasa pangangalaga na ni Elder Wang. Kumagat na ang isda. Pwe, tangang nagmamahal, buti nga sa'yo. Niloko ka lang. Muntik na akong mahuli. Kumakampi sa kin at kay Ahan ang tadhana. Hello, Ahan, nakuha ko na yung jet pendant. napakagaling. 300 milyon. Maliligtas tayo. Ahan, baka naman pwedeng dalhin na natin agad kay Wang Ting para mapalitan ng pera. Hindi ako mapalagay sa pakiramdam ko, Sandali lang. Napakatalino ni Jiang Yan. Siguro may patibong to, ano? Weiwei, nag-aral ka sa ibang bansa, di ba?
Ayaw mo bang malaman kung fake ito o hindi? Hindi eh. May kilala akong nagtatrabaho sa antique shop. Papatingin natin sa isang expert. Malaman natin. Sandali lang yan. Paasay katatahimik ng loob natin. Huwag na. Tiningnan ko na, sigurado akong totoo yan. At saka, itinago ito ni Jiang Yan sa safe niya. Ibig sabihin, tunay talaga yan. Sag. Sa wakas, makakabawi na tayo. Hello, Madam Jiang. Pinasok ko yung bahay ayon sa bilin mo. Wala naman silang hinala. Gusto mo bang magpadala na ng tao para hulihin siya? Huwag muna. Kahit paano, nabawasan na ang duda nila. Hayaan mo muna niyang ibigay yung pendant kay Guhan. At isa pa pala, abisuhan mo na ang mga pulis. Sabihin mo muna paplano nun. Pagnanakaw ng trade secrets at pandaraya gamit ang mga antike. Pandaraya gamit ang antike. Tignan mo, kahapon kinuhanan niya ng litrato yung mga painting sa study room. Pagkuha na yung pendant, tiyak na tutubusin niya agad si Chen Xingxing. Sa oras na yon, mahuhuli sila with the evidence. Kukulong sila ng wakas. Six po, naiintindihan ko. Pati sa pagnanakaw, ang tanga-tanga pa rin. O, nakuha mo na ba? Tignan mo. Yung jade pendant na 3 bilyon. Sandali, walang napansin si Jiang Yan, hindi ba? Ano ngayon kung may mapansin man siya? Pag siya na ang napahiya, wala na siyang panahon para sa atin. Hello. Yang Master Wang, pakiusap, tulungan mo ako dito. Utang na loob ko to sa'yo. Kanina pa kita hinihintay. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala. Guhan, Chen Miwei. Itong mapait na kape, kayo naman ang iinom. Ate, sinaktan nila ako. Talaga naman kung anong klaseng tao, ganoon din klaseng bata ang palalakihin. Puro kasinungalingan. Ang tapang naman ni Emergue, pero kulang pa to, di ba? Hoy Wang Xiao, relax lang. May jade ako worth 300 metro. Gusto ko sanang ipagpalit sa 200 milyon. Ito ay interest lamang. Dalhin niyo rito yung batang yon. Kapag ginawa mo pang buluhin ang kayamanan ng ama ko, papatayin ko ang buong pamilya mo. Salamat, Wang Xiao. Salamat sa pagpapatawad mo. Salamat, Wang Xiao. Sige na, tama na. Ang yaman-yaman mo talaga, President Gu. Ito ang katibayan ng utang mo. Ingatan mo. Nga pala, ipinapasabi ni Madam Jiang, magsisimula pa lang ang tunay na laban. Abangan mo. Hinihintay ko siyang humingi ng tawad sa akin. Madam Jiang. Sinabi ni Wang Teng na pagkatapos tubisin ni Guhan si Chen Xingxing, dumiretso agad ito sa Lee Group para kausapin si President Lee. Sila mismo ang hinintay natin. Akala mo ba, Guhan, huwag ginamit mo ang pondo ng kumpanya at ang jade pendant. Para punan ng butas, ligtas ka na? Ang ebidensya ng paglustay ng pondo, ang panluloko sa jade pendant. Ang matibay na patunay ng pangmopya. Sa press conference, sisiguraduhin ko. Ang lahat ng inutang mo sa akin ay mababayaran mo ng may tubo. Pinapunta mo ako rito ng ganitong oras, may nangyayari na. Dahil nasaan, hindi na natin isuhan at President. Lalo niyang sa press conference bukas. Gamitin ang ninakaw niyang datos para iakusa ang Jiang Corp. Payaso lang siya. Gusto mo bang bigyan ko siya ng aksidente bukas? Para hindi siya makarating. Hindi na, hayaan mo siyang pumunta. Paano magpapatuloy ang palabas kung wala ang bida? Balak mong gawing kalamangan ang sitwasyon.
Inutusan ko na ang marketing na maghanda ng sorpresa. Hinihintay na lang natin siyang ilabas ang tinatawag niyang ebidensya. Ang mga reporters na kinontak ni President Lee ay natunton na ni Uyu. Magaling na plano, nalinlang mo pati ako. Wang Xiao, magkatuwang tayo. Pero may ilang alas ka na kailangang itago hanggang huli, tama? Subalit, may isang bagay akong kailangan sa iyo. Ano yon? Ang mga security personnel sa venue bukas, pati na rin ang iyong mga tao. Kailangang makasigurado tayong hindi sila makakalabas pagpasok nila. Makatitiyak ka, sinisigurado kong kahit isang langaw ay hindi makakalabas. Gusto kong ipahiya sila sa harap ng lahat ng tao, ng lubusan. Wakasan na natin to. Pero, mag-ingat ka. Baka may masamang mangyari sa'yo kapag naging desperado na sila. Relax na lang. Sa pagkakataong ito, wala na akong ibang papayagang saktan ako. Madam Jiang, ang GSNY 2023 anti-counterfeiting mark para sa courtship ay tapos ng laser engrave. Sa ilalim lang ng UV light ito makikita. Nakahanda na rin ang backup board. Gusto kong makita nila mismo ng lahat. Sage po. Sinuhula ng Lee Group ang mga reporter. Naghahanda silang manggulo sa QA. Dagdagan ang security, lalo na sa backstage area. Hayaan mo silang pumunta rito. Guhan. Ang mga ebidensya mo ang mismong magiging libingan na hinanda ko para sa'yo. Pagkatapos ng bukas, basta't igit niyong nangopya ang Jiang Group. Ang mga reporter na, ang siyang magpapalaki ng issue para sa inyo. Kapag nagtagumpay, may karagdagang 5 milyon pa kayo. Walang problema. Nasa akin ang datos na nagpapatunay na nangopya ang Jiang Group. Sikretong kinopya ko ito noon. Siguradong walang butas. Guhan, bawat hakbang mo na sa script ko na. Matagal na ring hindi nagkikita, aking fans. Kuya Ahan, ako ang sumama sa kanya. Sana hindi magalit si Ate Yan. Jiang Yan, may pagkakataon ka pang magsisi ngayon. Humingi ka ng tawad sa akin, magmakaawa ka, kung hindi. Ngayon ang tuluyang pagbagsak ng Jiang Group. Nanaginip ka ba? Interesante. Ayaw sa magandang usapan, ha? Huwag mong sabihing wala akong awa. Jiang Yan. Talagang hindi ka natututo. Maya-maya lang, iyak ka rin. President Lee, pakiusap. Mga kaibigan sa media, pasensya na sa abala. Presko nito ni Madam Jiang, pero hindi ko na ito mapipigilan ngayon. Hayaan mo silang magpanggap. Huwag kang magpapahalata. Pero may hawak na ebidensya si Guhan. Mangopya ng trabaho at ilantad sa publiko. Kapal ng mukha. Tingnan natin ang sorpresa ng Vivi. Dahil maghahayag ako ng isang nakakagimbal na sikreto. Ang Tianshu ng Jiang Energy, tahasang kinopya lang sa Lee's Core Technologies. Ako si Guhan, dating Vice President ng Jiang Group. Pahalang maunahan sa merkado, si Madam Jiang. Ninakaw ang mga technical na pagguhit ni Lee. May ebidensya ako rito. Nasaksihan ko mismo si Madam Jiang na pumasok sa opisina ni Emily para nakawin ang mga dokumento. Pinagbantaan pa niya ako. Sabi niya kapag nagsalita ako, papatayin niya ang nakababata kong kapatid. Madam Jiang, pakiwala dito. Totoo ba ang blueprint na ito? Madam Jiang, paglakas loob ka na yan. Humaharap at makipag-debate dito. Lalabas ang katotohanan. Pero may sasabihin ako. Itanong kay MD Guhan. Yung panglulustay ng 5 milyon sa pondo ng kumpanya ay may nakasampa ng kaso sa pulisya. May gana ka pa talagang magdrama dito. Paninirang puri. Yun ay pansamantalang paghiram lang. Paano niya nalaman? Inimbestigahan ko ang account ng kumpanya. Impossible. Malinaw na nilinlang ko na ang mga libro ng accounts. AME. Nandito lahat kanina. Impossible. Madam Jiang, sagutin mo ang isyu ng plagiarism. Gumamit ka ba ng maruming paan para nakawin ang trade secrets? Totoo bang pinasundan mo si Ginoong Gu? Naiinggit lang siya sa closeness namin ni Ahan. Sinasadya niya kami sirain. Ginagawa niya ang lahat para lang habulin ko siya. Nasa bahay ako ni Madam Jiang tapos sinasadya niya akong pahirapan. Jiang Yan, humingi ka agad ng tawad kay Wiwi. Hanggang hindi mo nakikita ang ebidensya, hindi ka tatantanan.
Yuyu, dalhin mo rito ang mga papeles. Ito ang ebidensya ng paglulustay mo ng pondo ng kumpanya. Ginamit mo ang pera ng mga empleyado para sa kerida mo. Ginawa ko yon para sa ikabubuti ng kumpanya. Jiang Yan, kailangan mo ba talagang magpakasama ng ganito? Ganyan mo ba talaga kagusto na balikan kita? Kay, kailan pa? Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mong gawin. Mga kaibigan, imulat ninyo ang inyong mga mata. Jiang Yan, ganito mo ako pinipilit? Paano mong gamitin ang ganitong paan para kontrolin ako? Yan. Aminin mo lang sa harap ng lahat na nangopya ka. At ibigay mo sa akin ang shares mo. Tutulungan kitang tumestigo na ang mga Li ang nagko-conspire laban sa'yo. O kaya naman, lumuhod ka sa akin ng 3 bises at patatawarin kita. At yan, pinipilit mo si Ahan ng ganito. Lalo mo lang siyang ilalayo. Madam Jiang, kailangan mo itong ipaliwanag. Talagang tinatakot mo ang sarili mong fian. Diyos ko, may tao palang ganito. Nakakadiri. Ang shares ang pamilya Jiang. Jiang Yan, magmakaawa ka sa akin. Malay mo, bilhin ko na lang lahat ng shares mo. Ano? Gagawin mong guang Jayang? At Jiang Yan, bakit mo naman nasabi yan? Inutulungan ka lang naman ni Kuya Ahan. Bagay nga kayo. Ngayong nagpakilala na kayo, huwag kayong magtataka sa susunod kong gagawin. Ito ang eksklusibo naming laser engraving technology. Hinding-hindi ito kayang kopyahin ng mga imitador. Guhan, akala mo ba lahat ng tao? Kasing tanga mo. Kumpiskahin nyo iyan. Sira ulo ka ba, Jiang Yan? Pera iyan ng kumpanya. Enos Chen Miwi. Pati ang pulseras mo, binili yan gamit ang dugot pawis. Ng mga empleyado ng Jayang, di ba? Hindi yan totoo. Regalo to sa akin ni Kuya Ahan. Puro yan gastos gamit ang pondo ng kumpanya. Guhan, Chen Miwi. Kapal ng mukha nyo. Dugot pawis ng Jayang, pero tinalikuran kami. Ako si President Lee ng Lee Corporation. Sino ka para saktan ako? Ano ngayon kung presidente ka? Teritoryo ito ng Jiang. Sa tingin mo makakatakas? Umupo ka. Huwag mong ililihis ang usapan. Wala ka pang paliwanag sa plagiarismo. Sige, pag-usapan natin yung plagiarism, President Lee. May lakas ka ba ng loob ilabas ang core textboard mo? At ay compare sa main? Kumpidensyal na impormasyon, yan ang kumpanya namin. Ilabas mo yan dito. Ito ang pinaka-ordinaryong chip sa merkado. 50 pesos lang ang puhunan. Ang ating Zhongshu 1 ay gumagamit ng sariling gawa na nano chip. 5,000 piso ang puhunan. Impossible. Ngayon, malinaw na kung sino ang nangungopya. May sariling anti-counterfeit mark ang Giant Corp namin. Boss Lee, gusto mong ilabas ang chip mo. Para tingnan kung may marka ng Giant Corp. Jiang Yan, nagtira ka pala ng panlaban sa akin? Eh di ano? Ihintayin ko bang siraan niyo ako? Sapat na ang pakikipagsabuatan niyo kay Boss Lee at sa paglustay ng pondo. Lalong hindi kayo makakatakas. Maniwala kayo sa amin, please. Yung paglustay ng pundo ni Ahan. Para lang yun iligtas si Tsing Tsing. Kasalanan to ni Jiang Yan. Wala akong nagawa kundi ang lustayin ang pondo. Alam mo bang hinayaan niya lang mamatay si Tsing Tsing? Siya ang pumatay. Wala akong ibang paan. Si Jiang Yan. Kasama ang batang siwang, sinadya nila kaming ipitin para magkautang kami ng 100 milyon. Ginamit pa nilang sangla ang sarili kong kapatid. Wala akong magawa. Kaya si Ahan. Madam Jiang, dinala mo ang sarili mong fiyan sa ganyang sitwasyon. Sobra ka na. Alam kong ilang taon mo na akong hinahangaan, pero ang mga ganitong pakana, hindi nito mababago ang isip ko. Na. Hindi ka pwedeng ganyan kaselosa sa akin. Kami ni Kuya Ahan, wala talagang namamagitan sa amin. Bakit mo kami pinagbibintangan? Yang fiyank mong naglalabas ng ari-arian? Sa ugali ni Madam Jiang, malamang wala na namang kahihinatnan nito. Alam naman ng lahat kung gaano niya kamahal ang fiyank niya. Tama. Et Jiang Yan. Gawin mo na lang ang gusto ni Kuya Ahan. Hindi na kami magkatanim na sama ng loob sa'yo. Jiang Yan, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Aminin mo lang na nangupya ka. O kaya, akuin mo yung krimen ng paglustay ng pundo para sa akin. At tapakasalan kita. Pareho lang namang ikamamatay ko yung dalawang yan. Ano ba talaga nang binigay ni Boss Lee sa'yo? Para maging ganyan kakatanga sa kanya? Maaming bises na akong natulungan ni Boss Lee. At sa totoo lang, dapat lang na ikaw ang magbayad ng lahat ng to. Tama. Kung hindi dahil sa'yo, hinding-hindi babagsak ng ganito si Kuya Ahan. Ang kapal naman. Sabihin mo nga anong ginawa ko. Kuya Ahan. Jiang Yan, huwag mong apihin si Wiwi. Ano nang inapi ko sa kanya? Nagdadahilan ka pa rin. Humingi ka ng tawad kay Wiwi. Kuya Ahan, tama na. Huwag mo nang pahirapan si Ate Jiang Yan. Okay lang talaga sa akin. Surprise, 8. Ikaw pa rin naman ang presidente. Wiwi, napakabuti mong talaga. Kaya ka laging inaapi na masasamang tao. Kuya Ahan, kung hindi dahil sa'yo,
Palagi na lang akong may kasalanan. Huwag kang mag-alala. Lagi kitang poprotektahan. Kayong dalawa talaga, parang lovebirds na lovebirds. Para tuloy akong kabit dito. Sige, kung iyan ang gusto nyo, pagbibigyan ko kayo. Alam mo mali ka, di ba? Kaya mag-sorry ka na. Ay wiway agad-agad. Tapos, bilhin mo ulit yung villa. At sa huli, ikulong mo sarili mo para sa akin. Saka lang kita mapapatawad. Ang kapal talaga ng mukha mo. Tama, Ate Jiang yan. Kung magpapatuloy ka pa, mawawala na talaga sa'yo si Kuya Guhan. Di ba yan mismo ang gusto mo? Ate Jiang yan, bakit mo naman? Nasabi yan sa akin. Ina-advise lang naman kita para sa ikabubuti mo. Jiang yan, hindi ka pa rin nagbabago. Sayang, handa pa naman sana kitang bigyan ng pagkakataon. Huwag mo nang baliwalain ang mabuting intensyon ko. Nakakatawa. Sino may sabing bigyan mo ako ng pagkakataon? Sobra na kayo. Sige, kung ganyan na rin lang, huwag na tayong magpakasal. Simula ngayon, estranghero na tayo sa isa't isa. Ayokong maniwala na hindi ka susuko. Napakakumpiyansa pero sobrang ordinaryo naman. Sige, dahil nandito na rin lang kayong lahat sa press conference ko. Gusto kong samantalahin ang pagkakataong ito para mag-anunsyo. Saksihan ninyong lahat, simula ngayon kami ni Guhan. Tapos na ang engagement. Simula ngayon, estranghero na kami sa isa't isa. Ano? Nababaliw ka na ba? Alam kong init lang ng ulo mo yan. Bawiin mo ngayon. At magkukunwari akong wala akong narinig. Nga, Ed. Sino bang hindi nakakaalam na mas mahal mo pa ang buhay mo kay Ahan? Huwag kang padalos-dalos. Baka umabot sa puntong wala ng balikan. Alang-alang sa pinagsamahan natin sa mahabang panahon. Hindi mo na kailangang mag-sorry. Huwag mong abusuhin yan. Ahan, ginawa na para sa'yo ang lahat-lahat. Bakit ba napakatigas pa rin ng ulo mo? Jiang yan. Ang style mong yan, ginamit mo na dati. Subukan mong gamitin ulit. Wala nang bisa. Aya kong pagbigyan ka nitong huli. Pinanghihinayangan niyo lang ang pera ko, no? Pagbigyan? At Jiang yan, magsalita ka naman dyan. Hindi ba kayo nakakaintindi? Hiwalay na kami. Kayo itong makukulit at nanggugulo. Magkaroon naman kayo ng kahiyan. Hindi ako naniniwala. Hindi mo kayang iwan ako. Hindi ka ganyan dati. Sinabi mo na rin dati yon. Ngayon, hindi na. Yan. Makinig ka muna sa akin. Guhan, ilang beses na kita binigyan ng pagkakataon. Akala mo ba talaga wala akong alam? Ano? Paano mo nalaman? Guhan, akala mo ba talaga ako yung dating? Diyan yan napaikot-ikot mo lang. Yung tangang. Ni hindi alam ang password ng phone mo. Pek, lahat ng yan, piniki mo lang. Ito ang kontrata sa pinakamagaling na private investigator sa syudad na ito. Alam mo naman kung gaano sila kagaling. At Guhan, ginamit mo ang company account para magpadala ng 3 milyon kay Chen Meiwei. Kailangan ko pa bang sabihin yan? Sinundan mo ko? Sundan, kapal ng mukha mo. Kung hindi na bumili ng luxury items si Chen Meiwei, gamit ang supplementary card mo para kay Chen Singsing sa abroad. Sa tingin mo ba gugustuhin kitang imbestigahan? I mean, sino ba naman ang may paki sa personal na buhay ng isang aso? Madam Jiang, nandito na raw po ang mga pulis sa baba. Papuntahin mo sila dito. Jiang yan. Akala mo ba sa ganitong paraan mo kung masisira? Kung wala ako, hindi matutuloy ang susunod na proyekto ng Jiang Group. Kung wala ka, mas lalo pang kikita ang Giant Group kaysa dati. Tuwing kailan ba ako ang hindi naglilinis ng kalat mo? Ate, nakikiusap ako. Pakawalan mo na si Ehan. Hindi ko kayang mawala si Ehan. Noong isang buhay nang nakahiga ako sa operating table. Naisip niyo ba na mawawala ng anak ang mga magulang ko? Tumabi ka. Chen Meiwei, inaakusahan kang naglustay ng pondo. Samahan mo kami. Wala akong kasalanan. Wala. Si Jiang yan ang nag-imbento nito. Siya ang gumawa ng peking ebidensya. Hindi ako yun. Isang kasambahay lang ako. Wala akong kinalaman dito. Yan. Kasalanan ko, niloko kita. Mahal kita, hindi ba? Hindi na ako tangang nagmamahal at hindi na rin kita mahal. Impossible. Hindi ako naniniwala. Deti. Sa akin, tiniis mo pa ngang magpakita si Chen Meiwei. Paano kang magbabago ng ganun-ganun na lang? Niloloko mo lang ako, di ba? Alam mo pala ang lahat. Yan. Patawarin mo na ako. Sige na. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Noong pinatay mo ako sa nakaraan mong buhay, naisip mo ba ang naramdaman ko? Wala akong pake. Lumayo ka sa akin. Bakit ang tigas ng puso mo? Seg. Wala kayong karapatang dalhin ako. Kumpleto at malinis ang pondo ngayon. Buti na lang isinanla ko ang manangja dependent at nabayaan ko ang utang. Madam Jiang, nakatanggap ang bangko ng pera. Bumalik na ito sa pondo. May mall sa loob ng kumpanya.
Guhan, may ibubuga ka rin pala. Wala, yan sa galing ni Madam Jiang. Akala mo ba ikaw na ang nanalo? Ano? May reklamo ka, Madam Jiang? Masyado mong pinapalakas ang loob mo. Pasensya na. Na-late ako. MR Wang. Dahil nandito na ang lahat. Diretsahan na tayo. Itong si Emergu, 2 araw ang nakalipas. Kumuha siya sa akin ng 300 milyon kapalit ng isang antike. Pero nandito ako ngayon para kasuhan siya ng pandaraya gamit ang antike. Ano? Paano naman magiging peki iyon? Ito ang resulta ng authentication galing sa isang profesional na ahensya. MR Wang, ito. Nanghiram ka sa akin ng 200 milyon, may utang ka pa sa akin 100 milyon. 300 milyon lahat-lahat. Paano mo babayaran? Impossible. Imposibleng peki iyon. Impossible. Iyan ay. Iyan naman ang pamana ng pamilya namin. Kaya nga, MR Wang, may pagkakamali yata rito? Hinugusto mo ba ang resulta ng authentication ko? Bakit impossible? Caregiving sa Stanford ang tinapos ko. Kaya kung tukuyin ang pig sa totoo sa isang tingin lang. Ako, si Wang Ting, may pangalan pa ako sa mundo ng negosyo. Wala akong dahilan para dayain ka. May reputasyon akong iniingatan. Pero kayo hindi ako sigurado. Enengid Wang, anong manang pamana? Pwede ko bang makita? Hindi ba ito ang manang pamana ng pamilya namin? Guhan, lumuhod ka noon sa puntod ng ama ko. At sumumpang iingatan mo ito. Bakit nasa kay Jimmy Wang? Anong kalokohan sinasabi mo? Matagal nang nawala iyon. Nawala. Chen Wei, noong isang araw. Palihim ka kumuha ng susi ng apartment ko. Nasugatan ang kamay mo nang buksan mo ang safe, hindi ba? Nandoon pa ang bakas ng dugo mo sa safe hanggang ngayon. Gusto mo bang tawagin ko ang pulis para i-test ang fit niyan? At yan, hindi mo ako pwedeng siraan ng ganito. Isa lang akong katulong. Saan ako kukuha ng lakas ng loob? Baka naman ayaw mo lang talaga sa akin kaya gumamit ka ng peking jade. Para siraan ako. Nasa ospital pa ang kapatid ko, nilalagnap pa rin sa takot. Dahil sa nangyaring iyon kay Amo Wang. Ba't ang sama mo? Napakasama mo. Ba't hindi mo iyon naisip noong ginawa mo ang bagay na to? Sabi ko, kung malaman kaya ni na itay at inay na nawala ang pamana ng pamilya. Hindi kaya sa sobrang galit nila. Umahon sila sa libingan. Alam mo na pala sa simula pa. Sinadya mo kaming ipitin sa bitag, di ba? Ipitin kayo. Guhan, dinamit mo itong peking jade pendant. Na nakapapaloko ng 200 milyon kay Ginoong Wang. Ngayon, nagbabaliktad ka pa at kami ang pinapalabas mong may utang. Totoo naman ah. Ang kapal talaga ng mukha mo. Kuyaan, ang pendant na to ay nakakahalaga ng 300 milyon. Kapag naibenta natin, makakaalis na tayo ng bansa. Salamat nga pala sa'yo. Wala sana akong sapat na ebidensya para tuluyan kayong ipakulong. Kung ganoon, tignan nyo ang totoong jade pendant. Hija, anong may paglilingkod ko sa matandang ito? Pamanay nililinis ko araw-araw. Lolo Wang, maaari po bang ipakita ninyo ito kay Ginoong Gu? Nakaukit ba rito ang pangalan ng aking lola sa tuhod? 2 letrang gawa ng artisano. Ang isang pek. Hinding-hindi yan kayang gayahin. Peke ang ninakaw mo. Kampi ka ba? Nitong si Jiang yan na to? Wala akong alam. Huwag kang magkakamali. Ikaw mismo ang nagsabi sa akin nakawin ito. Halatang ikaw itong mukhang pera at naghahangad yumaman. Tama na, Guhan. Nakapagloko ka ng 300 milyon gamit ang peking jade. Maraming ako masasabi, kaya magbukas liwan. At para sa'yo, Chen Wei. Pandaraya at pagnanakaw. 10 taon sa kulungan yan, pinakamababa na iyon. Noon pa man, alam mo nang nanakawin ko to. Kaya mo pala inilagay ang pig sa loob ng safe. Ano sa tingin mo? Para sa mga tulad nyo, kinakailangan ko talagang gumamit ng maruming paraan. Yan. Nagkamali ako. Lahat ng ito ay kagagawa ni Chen Wei. Siya ang may pakana ng lahat. Sabi niya kapag di namin nakuha ang ganda, wala na raw kaming asahang pag-asa pang mabuhay. Ginawa niya rin yon para sa kapatid niya. Sabi ko sa'yo, buhay yung nakataya sa kapatid niya. Hindi ko kayang magbingi-bingihan at hayaan lang siyang mamatay. Mei Wei, sabihin mo sa kanya ngayon din. Ikaw ang pumili sa akin, di ba? Pwe, ito'y sinabi mo. At ngayong nahuli ka na, sakin mo isinisisi lahat. Tama na iyang pagpapanggap nyo dyan. Wei. Makukulong ka na ngayon. Kumpleto na ang ebidensya at testigo. Pero nandyan sa labas si Sing Tsing.
Hindi mo pwedeng hayaan si Ching Ching na mag-isa sa labas. Magpalaboy-laboy sa kalsada. Makinig ka sa akin. Akuin mo na lahat ng kasalanan, iyak na magiging maayos ako. Sa ganitong paan, kahit papaano may isang matitira sa atin. Magkakaroon tayo ng pagkakataon. Kapag nakuha ko na ulit ang pagmamahal ni Jiang Yan, ilalabas din kita, okay? Ako ang may gawa ng lahat. Walang kinalaman si Guhan dito. Wala siyang kinalaman. Kunin niyo na si Weiwei. Balita ko, napakalapit mo na sa dalagitang yon na Jiang. Dad, ang updated mo sa chismis ah. Kilala kita. Napakataas ng standard mo sa loob ng maraming taon. Wala ka pang sineryosong babae. Pero sa pagkakataong ito, Iba siya sa kanila. Dati, akala ko isa lang siyang spoiled na anak mayaman. Pero ngayon, matalino, may diskarte, malupit sa kaaway, at mas malupit sa sarili. Nakakatuwang panoorin kung paano niya iniahon ang sarili mula sa putik. At isa-isang dinudurog ang mga kalaban. Nakakaaliw. kahanga-hanga pa nga. Ilan lang ang hinahangaan ko sa mundo ng negosyo at isa na siya roon. At saka, may trauma siya sa puso pero hindi siya nagpatinad. Napakatatag niya. May mabuting apo ang matandang si Jiang. Kung gusto mo siya, Sage, sunggaban mo na. Tayong mga wang, pero ang makuha ang puso niya. Hindi yan madali. Dahil mahirap kaya hamon, di ba? At naniniwala ako, ang maibibigay ko sa kanya ay hindi lang proteksyon, kundi alyansa. Pumunta ka bukas sa engagement party ng anak ko. Ilang beses ka nang kinukulit ni Mama. Kailan ang dagang mapasama na? Mag-ingat, may tauhan si Guhan. Mga desperadong kriminal. Ano ba ang dapat kong katakutan sa kanya? Wala. Ang inaalala ko lang, baka magulo ang engagement party ninyo. Hindi iyon problema. Matutuwa pa nga silang may mapapanood na gulo. Ubus na ang alas niya, wala na siyang magagawa. Sa Genio Hotel ang engagement party bukas. Tingnan natin kung may lakas siyang loob na sumulpot doon. Baka kapag naipit, bigla na lang manalaksak. Kung maglakas loob siyang pumunta, sisiguraduhin kong hindi na siya makakabalik. Sage. Kaya pala matagal mo na pala akong niloloko. Kaya mo rin pala ako inilayo kay Weiwei. Jiang Yan, napakasama mong babae. Sa Genio Hotel ang engagement party. Jiang Yan, Wang Teng. Bukas, sabay ko kayong pupulbusin. Kumagat na ang isda. Anong ginagawa mo diyan? Engagement party ito ni Boss Wang ngayon. Bilisan ninyo, naghihintay ang mga bisita. Sage, alam na namin. Ang bridal crown at robe na ito ni Madam Jiang. Pinaghirapan kong makuha yan gamit ang mga koneksyon ko. Pagkatapos nito, kailangan mo akong suhulan. Wala iyon, Ginoong Wang. May inihanda rin akong espesyal na regalo para sa iyo. Sana hindi ito isang sorpresa na hindi maganda. Hindi masisigurado yan. Mukhang mayroon ng hindi na makapaghintay pa. Ginoong Gu, parang naliligaw ka yata. Engagement party to ng pamilyang Wang ngayon. Papatayin kita, buwisit ka. Alam mong dating ako ngayon. Sinadya mo tong set up. Kung hindi, paano kita mapapasok sa bitag? Ngayong araw, walang makakatakas. Ang yabang mo. Aya naman pala ang bilis mong bitawan ako. May iba ka na palang lalaking inuwi. Sinasuggest mo bang si Wang Xiao? Siyempre, wala na akong takot ngayon.
Tingnan nyo nga to, mga kaibigan. May hitsura, may paakamay, pero sumisira ng pamilya. Bilang lalaki, ikinahihiya kita. Gaya mo, alam mong may sabit, sige ka pa rin. Sira pamilya. Dapat kang ipahiya sa lahat. Nagpapakamatay ka na ba? Pinagbigyan na kita noon. Ngayong araw. Imbes na magpasalamat ka, nang gugulo ka pa sa engagement party ng pamilya Wang. Akala mo ba putik lang ako na pwedeng hulmahin? Sira ulo ka na talaga. Walang hiya kayo. Sinasabi ko sa'yo, ako ang tunay na lalaki mo. Lahat ng yaman mo, sa akin yan. Lakas ng loob mo. Di ba't sinabi ko na sa'yo? Kapag nanggulo ka pa ulit, hindi na kita palalampasin. Kahit mag-asawa, may pinagsamahan. Jiang Yan, ganun ka na lang ba talaga kasama? Hahayaan mo na lang akong mamatay? Alam mo naman, wala na akong malapitan. Anong kinalaman ng buhay mo sa akin? At isa pa, tanungin mo sarili mo, anong pinagsamahan ang sinasabi mo? Nagsorry na ako sa'yo. Ang ginawa ko dati. Pinatawad ko na. Hindi pa ba sapat? Kailangan mo ba talagang mamatay pa ako? Wala akong pakialam sa sorry at patawad mo. Bumalik ka na lang sa sinisinta mo. Kay Chen Miwei, isang hampas lupang lalaking nangangaliwa. At isang malanding mukhang inosente. Bagay na bagay talaga kayo. Seg. Walang puso, ganon? Magkakasama tayong lahat dito. May bomba sa restaurant. Yan ba ang sinasabi mo? Impossible. Paano? Yung CEO na pumasok ka sa kusina, alas 3:27 ng madaling araw. Gusto mo bang i-project ko sa malaking screen para makita mo? Kung gaano ka katanga. Jiang Yan. Sabay tayong mamatay. Sama-sama tayo sa impyerno. Jiang Yan, put ng ina mo. Sininyasan mo ko. Sana mamatay ka ng masama, demonyo ka. Emargu, naka-record ang lahat. Sa salang pambobomba. At attempted murder, arestado ka na ngayon. Ako. Akala mo ba inihanda ko tong engagement party na to para sa sarili ko? Hindi. Ito ang huling sayaw mo. Ang bomba, ang Jade, ang shares, si Ellie. Ako ang sumulat ng lahat ng yan. Nagmamadali ka lang agawin ang eksena, nakalimutan mo. Na lahat sila, bisita ko. Jiang Yan. Isinusumpa kita. Sana hindi ka na makahanap ng pagmamahal. Pagmamahal, matagal ko nang di kailangan yan. Ang gusto ko, mahimbing na tulog. Jiang Yan. Akala mo ba kapag naikulong mo ko, panalo ka na? Sinasabi ko sa'yo, kahit maging maligno ako, hindi kita tatantanan. Muto, dinaanan ko na ang bangungot na mas nakakatakot pa sa multo. Yung pinunit ko ang sarili kong puso para ibigay sa'yo. At naduwal ka pa sa lansa. Ngayon, binalikan ko ito. Buo na ulit. Buhay na buhay at akin na lamang. Kahit ang Diyos ng kamatayan, hindi ako makukuha ngayon. Jiang Yan, gago ka. Jiang Yan, Madam Jiang, baka kailangan pa namin ng kooperasyon mo mamaya. Pa sa ebidensya. Kahit kailan. Walang mas gugustuhin na mabulok siya sa kulungan kundi ako. Huwag kang matakot. Tapos na ang drama. Namatay na ako dati. Ano ba ang dapat kong ikatakot? Sige, uwi na tayo. May pasok pa ako ng maaga bukas. Jiang Yan? Pinuntahan mo ba ako para pagtawanan? O natauhan ka na at ililigtas mo ako? Guhan, umaasa ka pa bang may sasagip sa'yo? Napadaan lang kami at may sasabihin lang sana kami. Yung pinakamamahal mong si Chen Miwei. Kaya sipag niyang makipagtulungan para mabawasan ang sentensya niya. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, lahat ng kasalanan ay isinisi niya sa'yo. Yung pagnanakaw sa kumpanya, ikaw daw ang pwersa sa kanya. Ikaw ang utak sa pagnakaw ng Jade. Pati yung paninira sa auction house. Ikaw din daw ang nag-utos kay Chen Xingxing. At siya, isa lang daw siyang inosenteng katulong na walang alam.
Lahat daw ay ikaw, Guhan, dahil sa kagahamanan mo sa yaman ng mga Jayang. Plano mo daw ang lahat at niloko at ginamit mo lang daw siya. Punyeta! Chen Miwi, utangina mo. Siya ang nag-udyok sa akin. Sabi niya, ang pera ni Jiang Yan ay pera nating lahat. Tumahimik ka. Ngayon alam mo na ang pakiramdam ng pinagkanulo. Pero huli na ang lahat. Kayong dalawa, walang isa sa inyo ang makakatakas. Guhan, mag-enjoy ka. Sa natitirang buhay niyo na nagkakagatan kayo, Ate Jiang Yan, tulungan mo ako. Ate Jiang Yan, sabi nila papatayin nila ako. Maawa ka, tulungan mo ako. Tumakbo ka, babaliin kong binti mo. Huwag na kayong makialam, may utang sa amin ang batang ito. nakaraan. Chen Sing Sing. Anong meron sa ating dalawa? Yung tipo bang napansin mo yung display ko? Tapos kinuha mo na lang basta-basta? O yung tipo na nanira ka ng mga gamit? Hindi, at Jiang Yan, hindi po. Si Chen Meiwei ang nanloko sa akin. Sabi niya, basta sumama kami sa inyo, magiging masagana ang buhay namin. Puro kasinungalingan niya, kaya napilitan akong gawin yon. Pakiusap, iligtas mo ako. Iligtas ka. Chen Sing Sing. Hindi ka na bata, dapat mong panagutan ang mga desisyon mo sa buhay. Kung niloko ka ba ng ate mo, hindi ko alam. Pero kayong dalawa, isang tanga, isang sakin. Sobrang bagay kayo sa isa't isa. Hindi maganda ang hangin dito, umalis na tayo. Ate Jiang Yan, Ang problema niya, wala nang kinalaman sa atin. Madam Jiang, ito na ang huling ulat mula sa pulisya. Si Guhan, dahil sa paglustay ng pondo, pandaraya, at tangkang pagpatay, mga kasalanan, habang buhay na kulong. Si Chen Miwei naman, bilang kasabwat, nagbintang at nagtago, 15 taon. Mabuti. Isa pa, nalaman namin na si Chen Sing Sing, di makabayad, bali ang mga binti. Ngayon, hindi na alam kung saan siya napatpat. Sige, naiintindihan ko na. Natapos na rin ang lahat ng mga pagkakagulo at hinanakit. Ang sakit ng nakaraan. Ang galit ng kasalukuyan, naglaho na lahat kasabay ng kanilang pagtatapos. Madam Jiang, okay ka lang ba? Mas okay ako kaysa dati. Bakit ka nandito? Kasi may sasabihin sana ako sa iyo sa engagement party. Pero may isang taong nang-agaw ng eksena. Diyan yan. Alam kong may trauma ka sa kasal, kaya naisip kong manligaw muna bago makipagnegosyo. Bumili ako ng lupa sa East City para gawing kauna-unahang Zero Carbon Township sa buong mundo. Ang pangalan ng proyekto. Liwanag niyan. Payag ka bang maging partner ko at makasama sa landas na ito? Wang Teng, hindi ko na ngayon kailangan ng sinumang magliligtas sa akin mula sa impyerno. Pero, gusto ko ng taong sasamahan akong tambakan ang impyernong yan. Tinatanggap ko ang Zero Carbon Township. Madam Jiang, napakaganda mo talaga ngayong gabi. Makita kang ganito. Sobrang saya ko. Yuyu, alam kong nahirapan ka sa mga taong ito. Mula ngayon, samahan mo akong magpatuloy sa buhay, ha? Sigurado yan. hahaha. Ineng, handa ka na ba? Naghihintay na silang lahat sa labas. Tito Wang, salamat sa lahat ng gabay at pag-aaruga mo sa akin sa mga taong ito. Buti na lang, anak, matatag ka. Halika, samahan kita palabas. Patungo sa isang panibagong mundo. Hindi nagsasanib ang pamilya Wang at Jiang para sa kasunduan. Ito ay pagsasanib ng mga puso. Sana'y ituring ninyo ang isa't isa bilang kakampi, bilang tahanan. Sana'y gawin ninyong isang tula ang bawat araw ng inyong pagsasama. Tingnan ninyo, narito na sila.
Ipinapangako ko, hindi kita lolokohin, pagtataguan o iiwanan. Lagi kang may karapatang tumanggi sa akin. At mananatili kang malaya at matapang. Ipinapangako ko. Kung mauna ka, babantayan ko ang iyong pinaghirapan. Palawakin mo pa ang ating tagumpay. Ang pag-ibig ko'y hindi hawla, kundi hanging nagpapaangat sa'yo. At ang daungan mo kapag pagod ka na. Ipinapangako ko, hindi na ako lilingon pa. Ang dilim ng nakaraan ay hindi na makakaapekto sa aking kinabukasan. Ipinapangako ko, lahat ng lambing at tapang na natitira sa buhay ko, ilalaan ko sa karapat-dapat at sa aking adhikain. Pangako, sa mga away natin sa hinaharap, handa akong unang magpakumbaba. Dahil natutunan ko na ngayon, ang pagpapakumbaba ay hindi pagsuko. Ito ay pagbibigay daan para sa pagmamahal at pag-unawa. Elrel Wang. Wala pa man tayo sa kalagitnaan ng honeymoon natin, excited ka na agad. Na-i-pressure ang partner mo. Partner na kaya, kailangan mong i-motivate. At siguraduhin ginagawa mo ang lahat ng iyong makakaya. O, tingnan mo. Nandito na ang unang datos para sa liwanag niyan. Zero Carbon Township. Ayaw mo bang maungusan ka ng iyong say? Mas mataas ito ng 1.5% ang conversion rate kaysa sa inaasahan. Madam Jiang, hindi ito motivation, pressure na to. Kung hindi, paano ako magiging karapat-dapat bilang iyong kakampi at tahanan? Ngayon, hindi na ako ang dating Jiang Yan na nagtatago sa likod ng isang lalaki. Naghahanap ng masisilungan. Sakto, mahusay din akong sumabay sa mga alon ng bagyo. Mahaba pa ang ating tatahakin, Jimmy Wang. Gabayan mo ako.